yung gastos mga kababayan ni Sara Duterte. Yun pa lang po na gastos nila sa defense team ni Digong sa ICC. Sino yung gumagastos noon? Nagsusulder. Di ba? Nakapagtataka. So dito na tuluyang nagbabanggaan mga kababayan yung matematika at ang kanilang opisyal na deklarasyon ng yaman sa SALN sa ilalim ng batas. Kung wala kang pera sa pitaka o sa bangko, hindi ka makakabili ng kahit isang tasang kape. Net worth nila. At hindi pa kasama rito mga kababayan yung milyones na ginastos sa mga VIP na mga biyahe niya abroad at ang bayad sa 16 na abogado ng Fortun Narbasa. So yun ang tanong mga kababayan, saan galing yung milyon-milyon na cash? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, pag-usapan ulit natin si Sara Duterte na patuloy ang papasarap sa buhay. Patravel-travel mga kababayan, sabay banat sa suna ng ating Pangulo na waste of time daw. Yung kanyang personal travel, hindi niya nakikitang waste of time. Bukas po, ipagpapatuloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte habang nagpapasarap sa buhay doon sa Europe. Nandun na sa daig after the rally na ginawa sa London. Talagang bastante po na siksik liglig tumaapaw yung dapat talaga mga babayan na buksan yung bank records ni Sara. Saan kumukuha ng panggastos? Hindi daw charge sa gobyerno kasi personal travel niya. Lifestyle mga kababayan ni Sara, pag-usapan natin at yung travel na kung titingnan mo, malabo na masustain ng kanyang SALN. Yung gastos mga kababayan ni Sara Duterte, yun pa lang po na gastos nila sa defense team ni Digong sa ICC. Sino yung gumagastos noon? Nagsusulder ng gastos. Umabot ng bilyon bilyon po. So kung titingnan natin, imposibleng matustusan ng opisyal na kita at deklaradong yaman sa SALN ni Sara Duterte mga kababayan ang kanyang marangyang pamumuhay. Sunod-sunod na VIP travels at ang daang milyong gastos sa abogado ng kanyang pamilya mga kababayan. Isang malaking financial gap na nagpapatunay na may kailangang itagong sekreto ang kanilang kampo. So ang VIP executive mat ng biyahe, hindi kaya po ng sweldo niya sa gobyerno. Magkano yung sweldo ng Vice Presidente? So bilang Vice Presidente, hindi maaaring gumamit ng budget travel o sumakay sa economy class si Sara Duterte para sa kanyang seguridad at saka protocol. So ang bawat pag-alis niya sa bansa ay may katumbas na dambuhalang gastusin po. Ang isang normal na Pilipino kailangang mag-ipon ng magit ilang taon para lang makapunta sa London mga kababayan. Pero si Sara Duterte parang nagpapabalik-balik lang sa probinsya dahil nakapagtala na ng kabuang 17 foreign trips noong 2025. Mas marami pa yung travel ni Sara kaysa sa ating Pangulong Bongbong. At kung mag-travel siya, magbakasyon, 15 days. Matindi. Yung ating Pangulo, kung may official travel po, 3 to 5 days. Mahaba na yung 7 days. Si Sara, 15 days ang travel, mga kababayan. At yung ating Pangulo, kung mag-travel, 1-2 bansa, mga kababayan, si Sara po, 5 nation travel. Noon, ganun din. World tour ang ginagawa ni Sara. Ngayon nga lang mga kababayan, lumipod siya. Qatar, Germany, London, Northern Ireland, Netherlands sabang may impeachment trial. You see? So bukod mga kababayan sa milyon-milyong gasto sa biyahe, sabay na hinaharap ng pamilya ang dalawang dambuhalang isyong legal na may napakataas na presyo o professional fee mga kababayan. Kapag ang isang ordinaryong tao ay kinasuhan, halos maubos ang ari-arian
para lang makapagbayad sa simpleng abogado dito po sa Pilipinas. Pero ang pamilyang Duterte nakakuha na ng mga pinakang sikat at pinakang mahal na abogado sa loob at lalo na sa labas ng ating bansa. Nang sabay-sabay, o dito sa Pilipinas, 16 battery of lawyers. Tapos sa Dahig, yung pinakang mahal na abogado, mga kababayan, ang kinuha ng pamilya Duterte. Ganon, mga kababayan, powerhouse team yung kanyang abogado dito sa Pilipinas. Di kalidad at mamahaling Fortuna Arbasa and Salazar Law Firm. So ang mga ganitong elite firm, mga kababayan, ay siguradong may milyon-milyon acceptance fee. Sa acceptance fee pa lamang para tanggapin ang kaso. Bukod pa sa mabigat na hourly rates ng bawat partner at associates na nakatutok dito, mga kababayan. So doon, ang ICC defense naman ni Digong sa Dahig, sinasabing 150 million kada buwan yung gastos. Naharap si dating Pangulong Digong sa ICC case dahil sa drug war. So ang mga top tier na international trial lawyers doon ay sumisingil sa dolyar, mga kababayan, 500 hanggang sa 1,200 US dollars plus bawat oras. Ganon ang rate. So sa sinasabing 150 million kada buwan ang pinaka mababang professional fee o panimulang pundo para sa kanyang depensa sa labas ng ating bansa. O ngayon, pero yung kanyang salin may zero cash flow. O ngayon, versus yung daang-daang milyong gastos. Di ba? Nakapagtataka. So dito na tuluyang nagbabanggaan, mga kababayan, yung matematika at ang kanilang opisyal na deklarasyon ng yaman sa SALN sa ilalim ng batas. Kung wala kang pera sa pitaka o sa bangko, hindi ka makakabili ng kahit isang tasang kape. Yan ang reality ng buhay, mga kababayan, sa ibabaw ng mundo. Pero si Sara Duterte nagdeklara ng walang pera sa bangko, pero nakakagastos ng daang milyon para sa mga biyahe at mamahaling abogado. So paano nangyari yun? Yun ang tanong. Ano ang sabi ng kanyang SALN? Sa pinakahuling deklarasyon ni Sara Duterte, ang kanyang net worth ay nasa 98.66 million pesos. Yung SALN. So paano ka gagastos ng 150 million per month para kay Digong? Si Digong, yung SALN niya, 40 million man lang yung last niya. So saan galing? Talagang magtataka ka kung saan galing yung mga gastos. Subalit ang malaking bahagi nito ay nakatali sa mga lupa at ari-arian. Yung 98.66, hindi yung cash, nakatali pa yon sa mga assets niya. Lupa. So ang pinakamalak red flag, mga kababayan, opisyal niyang diniklara na siya ay may zero cash on hand at zero bank deposit. Di ba red flags yon? Ang tatay naman niya, Digong, may exit SALN siya, hindi nga pala, 40 million, 37.3 million lang. Ubos ang yaman sa isang buwan pa lang, mga kababayan. Kung pagsasamahin ang buong yaman ng magtatay, 98.6 million plus 37.3 million, 135.9 million pesos lamang po. Isang buwan pa lamang ng pambayad sa abogado sa ICC, 150 million, kulang pa. Mas malaki pa sa pinagsamang buong ari-arian ng pamilyang Duterte, mga kababayan, yung gastos sa abogado. 150 million. 150 million yung gastos per month. Yung pinagsamang SALN ni Digong at ni Sara, 135.9 million lang. So, isang taon na yung lumipas, kung i-compute natin, 1.3 billion na yata yung ginastos sa ICC pa lang yun. Di pa kasama yung dito na mga yung 16 na battery of lawyers niya. Kulang pa ito para mabayaran ang buong net worth nila. At hindi pa kasama rito, mga kababayan, yung milyones na ginastos sa mga VIP na mga biyahe niya
abroad at ang bayad sa 16 na abogado ng Fortune Narbasa. So yun ang tanong mga kababayan, saan galing yun milyon-milyon na cash? Na personal funds o sariling bulsa ni Sara ang ginamit sa mga ticket at saka bayad sa hotel, pati yung pagkain. At yung mga tao doon sa ibang bansa na nagtitipon-tipon, alangan man wala yon man lang ang panggastos, sariling bulsa nila na susustain nila yung mga rallies. O, di ba, mga kababayan? So kung walang cash, wala siyang cash o bank deposits tulad ng sinabi niya, imposible makapagbayad siya ng milyon-milyong piso. Maliban na lang kung hindi totoo ang nakasulat sa kanyang salin. Ito yung 4 na dahilan kung bakit kailangan talagang masilip ang records ni Sara Duterte. Dahil sa dambuhalang financial gap na ito, obligasyon ng Kongreso talaga, COA at saka ng AMLAC na buksan at busisiin po ang kanyang mga financial at bank records batay sa mga sumusunod na legal na dahilan. Hinala ng unexplained wealth, Republic Act 1379. Malinaw mga kababayan yung batas sa Pilipinas. Kapag ang pamumuhay, ari-arian at gastusin ng isang pampublikong opisyal ay hindi po tumutugma sa kanyang opisyal at legal na kita, ito ay automatikong itinuturing na unexplained wealth o tagong yaman. Kung walang itinatagong nakaw na yaman mga kababayan si Sara, ang pinakamadaling paraan ay pirmahan ang bank waiver para mapatunayan ito sa publiko. So nasaan ang nawawalang confidential funds? That's the next na katanungan. Noong mga nakaraang taon, humawak si Sara Duterte ng daang milyong confidential fund sa Office of the Vice President, saka sa DepEd. Mabilis ito mga kababayan na naubos sa loob lang ng ilang araw nang walang malinaw na resibo. At kung may resibo man, puro chichirya yung nakalagay na pangalan doon sa acknowledgement receipts. May sapat na batayan ang publiko na maghinala kung ang pera ng bayan ay palihim na itinabi o ginamit para punduhan ang kanyang mga personal na biyahe sa Europe at ang milyon-milyong dolyar na depensa ng kanyang tatay sa ICC. Then, panganib sa pambansang seguridad o foreign syndicate funding. Kung hindi pera ng bayan at hindi rin sariling pera mula sa SALN ang ginagamit, ibig sabihin may mga lihim na mga financial. Yan ang posibleng malaking sindikato o mga dayuhang puwersa. Yan ang mga possibilities na paliwanag na nagpapasok ng dambuhalang pondo mga kababayan. So, mapanganib ito sa seguridad ng Pilipinas. Paganyan. Dahil ang sino mang leader na may utang na loob sa mga sekretong bilyonaryo ay madaling manipulahin kapag nakaupo na sa kapangyarihan kapalit ng political favor. So ano pa? Paglabag mga kababayan sa Code of Conduct, Republic Act 6713. Kung ang idadala naman mga kababayan ng kanyang kampo na libre o pro bono ang serbisyo ng 16 na mga abogado o ang mga marangyang biyahe niya, labag pa rin ito sa Section 7D ng Republic Act 6713. Pinagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno ang tumanggap ng kahit anong mamahaling regalo. Tama po? Pabor o libreng serbisyo mula sa mga pribadong grupo dahil maaari itong magsilbing suhol o pagbibenta ng impluwensya sa kanyang opisina. You see? So, napakaraming dapat ipaliwanag si Sara Duterte sa pagsimula ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Bukas, Article 1 na po, yung confidential funds at tagong yaman. Tapos na yung Article 4, yung pagbabanta ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At napatunayan ng prosekusyon ang guilt, malinaw, mga kababayan, yung guilt ni Sara. So sa ilalim mga kababayan ng ating batas at simpleng matematika, ang idiniklara sa SALN ay direktang sumasampal sa karangyaan ng kanyang mga biyahe at milyon-milyong pambayad sa mga abogado. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.